Okay, next video natin ay magkano ba ang magagastos natin kung magpakasal tayo sa Hong Kong. Yay! Hong Kong! Worth to wait. Amazing loving. 10 long years I held on tight. Every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Can't Lord, come. How much ba yung ma-i-spend natin pag gusto natin magpakasal sa Hong Kong? How much we need to pay? So first, sa gusto magpakasal sa Hong Kong, ito guys, maliit lang. Talagang masu-surprise kayo. Lalo na yung mga tao dyan na sorry lang. Okay, ito na. Yung babayaran natin the first na nag-secure na tayo ng appointment natin, mag-need tayo magbayad ng 305 Hong Kong dollars times nyo na lang sa rate. So, times 7 example. So, how much? Late lang. And then, yung time ng wedding. Ayan. So, mag-pay lang kayo ng 750 kung weekdays yung pinili nyo. So, kung weekends or special holiday is expensive. So, around 950 something Hong Kong dollars. So, kami, choose namin yung weekdays. So, Tuesday yata yun. Tuesday or Wednesday. Yun yung pinili namin. So, bayad lang kami ng 750 something. So, round off na yun guys so, plus yung na-report namin sa High Court, bayad kami ng 300 something. So, around 8,885 lang or 1,085 something lang yung binayad namin. Times nyo guys sa rate ngayon, times 7. So, magkano lang yung magagastos nyo pag gusto nyo magpakasal sa Hong Kong. So, hindi pa yun kasama yung mga pina-notarize natin, yung pamasahe natin, hindi yan kasama, yung hotel, hindi yan kasama, yung pagkain, hindi yan kasama. Yung binayad lang talaga doon sa Hong Kong authority yung pinasal na tayo to secure your appointment. Yun lang yung binayaran namin. 305, 750, and 300 something doon sa High Court. Yun lang guys. So, kung gusto nyo malaman yung aming gastos talaga, suggestion or para makapag-isip kayo kung ipo-pursue nyo ba na magpakasal kayo sa Hong Kong, kung magkano magastos. Depends yan guys sa month na gusto nyo, sa month na napag-usapan nyo ng partners nyo. Kasi nag-vary yan sa anong month, yung price ng tickets, yung price ng hotels. Ayan. So, doon magkakaano ng presyo sa month na gusto nyo. So, kung July, so it's more expensive yan pag July kasi nga holiday yan ng mga most ng mga European, diba? Kasi holiday nila yung July, August. So, much expensive yung mga hotels at punuan. So, in my next video tatalakayin natin yan. Kung gusto nyo talaga na July, kasi nga doon lang din July yung bakasyon ng mga partners nyo. Mayroon akong suggested na hotel na pwede nyong gagawin na hindi kayo matagtad sa gastos. Kasi yung aim lang naman natin ay magpakasal, di ba? So, pwede naman tayo niyan paggala na sa ibang year o ibang month naman. So, ito ay gusto lang natin, yung goal lang natin ay magpakasal. So, hindi naman natin kailangan gumastos. So, baka may matanong kayo, bakit ang iba lalaki ng gastos nila? Depende yan sa inyo guys, inyong napag-usapan ng partner nyo. Kung gusto nyo ng magarbo na kasal doon sa Hong Kong. For me, sa nakapanood na ng aking mga videos, hindi naman magarbo yung kasal namin doon sa Hong Kong. Kasi civil lang yun guys, civil. So, paano ka magarbo doon? Wala pang 5 minutes. 5 minutes, less than 5 minutes o more than 5 minutes lang yung ceremony doon. Pinapasumpa lang kayo tapos pirma.
So, paano ka magpagarbo dyan? Wala naman, guys. Kasi tapos na. Ma-disappoint ka nga kung halimbawa, first time ka na kinasal, halimbawa, dalaga ka. First time ka na kinasal, tapos doon ka ikasal. Parang sabi mo, ay, ito lang. Ganun. Pero sa akin kasi ay, yes, alam nyo na, kung nakapanood ko na akong videos, many times na ako nag-wear. Many times. Na kinasal. Kinasal na ako, guys, sa simbahan. Kinasal na ako sa garden. Kinasal na ako sa civil. So, hindi na ako na-surprise sa ganyan. So, siguro kung dalaga ka, siguro ma-surprise ka talaga pag doon ka kinasal. Sabi, ganun lang, ang bilis lang, ganun. Pero, syempre, sa atin ng mga girls, pangarap natin talaga yung, hindi naman siya in grande, presentable din naman. Pero, dito sa Hong Kong, guys, ay civil wedding lang ito. So, suggestion, kung gusto nyo talaga, guys, na yung proper and ma-appreciate mo yung sabi na kasal, you plan ng ibang date after your wedding celebration or wedding civil wedding. Ano bang gulo? Magplano kayo ng ibang date na mag-celebrate ng inyong wedding. So, depende yan sa inyo, guys, kung pag-usapan ng partner nyo at kayo na mayroon pa kayong budget o gusto nyo magpakasal sa simbahan, pwede naman. Gusto nyo magpakasal sa garden, gusto nyo magpakasal sa beach. O kasi, guys, pangarap ko yung garden. So, and my next wedding, sabay ka dami wedding. So, ano naman, beach. O, di ba? So, yun. Sa Hong Kong, siguro hindi mo kailangan ng ingrande. Kasi, mabilis lang ang kasal doon. Wedding, ano lang ito, celebration. Wedding, marriage, ano tawag? Civil wedding lang. So, hindi mo kailangan gumastos ng malaki, guys. Magbayad ka lang 305, 750, and then mag-report ka sa court ng 300 something. Yun na. Okay na, tapos na. And then, yun nga sabi ko, kung gusto nyo talaga na kasal sa simbahan, pwede talaga yun, pagplanuhan nyo. So, yun lang ang ating video for today na ma-share ko, na maliit lang, guys. Yun lang ang magagastos natin. So, and my next video, bakit ang iba ang laki-laki ng gastos? Ito yung aking paglalakayin. And my next video, abangan nyo, guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!